Inakala ni Shizuko na alam niya kung ano ang pakiramdam dahil tinanggihan ni Haro ang kanyang pag-ibig. Kaya, gusto niyang mahulog ang loob nito sa kanya, ngunit mas interesado siya kung bakit siya nahulog sa isang bagay na tulad nito. Gayunpaman, bigla na lamang siyang dumaan kay Haro na nagtanong kung makakakuha ba siya ng ilang puntos pabalik. Bumalik si Shizuko upang tingnan ang mukha nito, at sinipa ng ilang mga babae ang isang bola patungo kay Haro. Sa sandaling iyon, natakot sila at mabilis na kinuha ang bola habang papaalis sila mula roon. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Shizuko na tumigil sa pagtitig sa mga tao dahil iiwasan lamang nila siya. Sinabi niyang gustong-gusto niya kapag ngumiti ito at umalis, na ikinapulan ito. Mula noon, lalong ngumiti ang ating bida. Agad niyang tinawagan ang lahat ng mga babae kaya't nagdagsaan sila sa paligid niya. Bumalik siya sa klase para sabihin kay Shizuko na gumana ang kanyang panlilinlang dahil sikat na siya ngayon at gusto na siyang kausapin ng lahat. Gayunpaman, nagselos si Shizuko at pumunta para pakainin ang manok. Napansin ni Asako na nalulungkot siya at sinigawan ito. At habang nasa klase ng sports, hindi na matiis ni Shizuko ang pagkahumaling ng mga babae sa kanyang crush. Nagsimula siyang maglakad palayo, na ikinagulat ni Asako, na inakala niyang nagseselos siya. Ngunit hindi ito itinanggi ni Shizuko. Ang araw ng sports ay kinabukasan, at sumama si Shizuko kay Asako sa paglalaro ng volleyball, kahit na hindi kailanman nahawakan ng kamay nito ang bola hanggang sa matamaan siya sa mukha. Kasunod nito, dumating si Seisa para iulat sa mga babae na maayos ang lahat sa soccer match hanggang sa labis na natuwa si Haro at sinuntok ang referee. Sinabi ni Seisa na umaasa siyang magiging maayos ang lahat para kay Haro sa pagkakataong ito, ngunit tinanong siya ni Shizuko kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Sumagot si Seisa na si Haro ay dating napakabangis noong kanilang dating paaralan at walang gustong maging kaibigan niya, kaya tuluyan na siyang tumigil sa pag-aaral. Ito ang nagudyok sa kanya na tanungin si Seisa kung bakit siya nag-aalala kay Haro kahit na hindi naman niya ito kinakausap noon, at sumagot si Seisa na may utang siya sa kanya. Ilang minuto ang lumipas, nakita ni Haro ang isang lalaking nang-aapi sa isang babae at agad siyang nilapitan. Sinimulan siyang pagtawanan ng mataas na opisyal, kaya sinunggaban niya ang isa sa mga babae at tinanong kung hindi ba siya mamasamain na gumugol ng mga susunod na araw sa infirmary. Bigla siyang sinuntok ng lalaki, at agad siyang sinunggaban ni Haro, tinanong siya kung bakit niya binubuli ang babae. Pagkatapos ay pinahirapan niya ito, dahilan para magtipon ang lahat ng mga estudyante. Hindi nagtagal ay napagtanto niyang lahat ay nanunood at agad na nakaramdam ng matinding pagkadismaya na tinakot na naman niya ang lahat. Samantala, tinanong siya ni Shizuko kung ano ang ginagawa niya. At nang marinig nila ang boses ng isang guro, mabilis siyang sinunggaban ng babae at hinayla palabas doon. Sa isang ligtas na lugar, tinanong niya si Shizuko kung mali ang ginawa niya dahil nangyari na ito dati. Nang lumingon siya at nakita ang lahat ng mga estudyante na nakatitig at natigilan, idinagdag niya na hindi niya alam kung bakit palaging ganito ang nangyayari. At sinabi sa kanya ni Shizuko na kahit hindi niya masasabing tama ang ginagawa niya, alam niyang mabait itong tao. Nagulat si Haro at sa wakas ay hinawakan niya ang noo nito, at habang hinahaplos niya ito, lalong namula ang noo nito. Muntik nang mauwi sa isang kiss ang balak, ngunit pinigilan ni Seisa. Tinawagan si Haro para sa kanilang susunod na laban sa soccer. Nang paalis si Haro, bigla siyang lumingon at tinanong si Shizuko kung pwedeng mag-date sila sa tag-araw kung manalo sila sa laban, kaya pumayag ito. Mabuti na lang at nanalo si Haro sa kanyang pastahan, at lahat sila ay pumunta sa dalampasigan noong bakasyon sa tag-araw. Gayunpaman, habang lumalangoy sina Haro at Asako, kinailangang matutong mangisda sina Shizuko at Seisa dahil baguhan pa lamang sila at hindi marunong lumangoy. Kalaunan, habang nag-iiho sila ng isda, pinag-usapan ni Mi ang relasyon niya kay Haro at saka nabanggit na may nakatatandang kapatid si Haro. Pero pinutol siya ni Haro, sinabing medyo nasobrahan na raw siya sa pagsasalita, na ikinagulat ng lahat. Gayunpaman, nang makauwi sila ng gabing iyon, biglang nakita ni Haro ang kanyang kapatid at tumakbo palabas, na ikinagulat ng iba. Gayunpaman, maayos na ipinakilala ni Mi na ito ang kapatid ni Haro na ikinukwento niya sa kanya. Nagtanong si Yozan tungkol sa kalagayan ni Haro, at isiniwalat ni Seisa na pumapasok na ngayon si Haro sa paaralan dahil kay Shizuko. Samantala,
Medyo nakaramdam ng kakaiba si Shizuko sa presensya ni Yozan.